Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You're watching again my short vlog. For our today's short episode, isang panibagong episode na naman tayo dito sa ating YouTube channel. And yes, for our today's sorry guys, may singaw kasi ako dito. For our today's new episode guys, per your request, syempre, since hindi na naman ako makapag-reply sa mga message ninyo, pasensya na po. We will do another Q&A vlog for our today's episode. Since ngayon lang ulit ako nagkaroon ng time, kasi nga ako ay panggabi sa aking trabaho na last week. So sabi ko, this week, hopefully kung pakamara na ako this week, ipupush ko talaga lahat ng mga nakalinya ay gagawin ko na this week. Okay, again, this video is for our aspiring applicants, sa mga first-timers natin, sa mga first-time job seekers na nangangarap makapagtrabaho dito sa Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 8,000 subscribers. Ayan, maraming salamat po guys sa lahat po naman nagka-follow sa ating Facebook page, The Localist, sa ating YouTube channel, sa TikTok. Maraming salamat po. So, I decided to make another Q&A vlog since sasabi ko nga, again, pajulit-julit talaga ako na hindi talaga mauubos ang ating mga first-time job seekers. Siguro kahit 50 years na ako sa Croatia, ginagawa ko pa rin ito, yung Q&A vlog. But I really appreciate you guys kasi nagkakaroon pa rin kayo ng time makapag-comment, and I apologize po talaga kung ako ay matagal po talaga mag-reply. Lalo na sa ating Facebook page, pinipilit ko po talaga mag-reply isa-isa, hindi po talaga siya nauubos. So, tingnan nyo naman yung daliri ko ngayon. Ayan, medyo, ito kasi pang type ko eh. Hirap na hirap ako mag-type ngayon kasi sobrang hapde. Nagkasugat ako sa aking hinlalaki, sa aking mga daliri dito. Okay? So, before we start, so today is September 16. Ayan, 6:27 na po ng gabi. Yes, ayan na. So, kakagaling ko lang sa live sa ating TikTok account at sa ating YouTube. So, sabi ko, ipupush ko talaga lahat. Alam ko, masal ko nga yun. At ipupush ko talaga lahat gawin ng aking mga nakalinya. Bago tayo magsimula sa ating Q&A vlog, guys, first of all, thank you so much again sa lahat po naman nagpa-follow, subscribe. And kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga applications? Ako naman dito sa aking trabaho ay ganun pa rin. Busy pa rin ako. And kung kailan patapos na yung season, saka nagka-gulo-gulo ang mga staff. Oo, medyo nakulangan talaga. Napilayan talaga kami sa tao, guys. So, share ko lang sa inyo yung experience ko this week na, ayun nga, I'm so happy na nagtitiwala sa atin yung amo ko, ayan, na Pinoy, yung gusto na niyang kunin, di ba? Sabi ko nga, di ba, 3 lang kaming Pinoy dito sa Dubrovnik na nag-work sa company na yon. Although, supermarket kasi siya, guys, so marami siyang branch around Croatia. But ito yung first time dito sa Dubrovnik, guys, ha, na magkaroon sila ng Pinoy na staff. So, last week, inabisuan ako ng amo ko kung, alam mo yun, may kakayahan ba daw ako makapag-recommend ng mga Pinoy workers din. So, sabi ko, syempre, and super thankful talaga ako kasi yun naman lagi guys yung goal ko. Sabi ko nga, hindi man ako yung magiging dito, agency ba or employer, pero somehow, makatulong ako lalo na doon sa mga seasonal workers natin sa seaside talaga. Alam ko kung gaano kahirap maging seasonal worker, kung gaano ka-stress maghanap ng malilipatan, lalo na hindi ka makapag-focus doon sa panibagong application mo kasi may ongoing kang trabaho, di ba? Ang hirap mag-focus sa application, sa mga interviews, yan, ganyan. So sabi ko, na binigyan ako ng pagkakataon ng amo ko na maghanap ng 5 Pinoy na mararecommend ako. And I am so thankful and grateful sa trust na binigay sa atin ng amo natin. Sabi ko sa inyo guys, basta't maayos kayo magtrabaho, hindi kayo pagdadamutan ng mga employer niyo. And sa part kong yun, nung makapag-recommend man ako ng mga kabayan, is super duper big deal na sa akin. Kasi nga,
Yun yung sabi ko nga, di ba? Ang hirap ng sitwasyon kung kayo ay seasonal worker dito sa Croatia. Lalo na talaga kung wala talaga kayong trabaho ng winter, guys. Kung ang inyong company talaga ay hanggang summer lang. So, I hope sa mga na-recommend ko, ha? Alam nyo na. Ayan, lilima-lima kayo. I hope na magtuloy-tuloy ang inyong magandang journey dito sa Croatia. And yes, akala nyo magzazagreb na kayo, no? Hindi. Dubrovnik pa rin kayo mag-work. Ayan. So, ayun, hopefully may makasama akong Pinoy. And sabi ko, yung mga nare-recommend ko talaga, sabi ko, yung talagang kailangan ng trabaho. And pasensya na rin talaga sa mga hindi na select. Ha, pasensya na po. Don't worry, guys. Don't worry. Don't worry. Ayan. Hanggat meron pang pagkakataon, sino ba naman ang makikinabang? Siyempre, kayo din naman, di ba? So, FYI lang din, wala po ako na-receive na payment. Okay, yan po ay recommendations ko lang. Ako ang nag-recommend sa management dito sa Dubrovnik na bigyan kayo ng chance makapag-work with us. So, parami ang mga Pinoy workers sa ating company. Ayan, so I'm so happy. And wag lang kayo makalimot, okay? Ayan. So, bakit ko ako gumawa ulit ng Q&A vlog? Sabi ko nga, hindi na uubos sa mga first-time job seekers natin. So, ang ating mga tanong naman, last Q&A vlog natin is nakuha natin sa TikTok. This time, sa ating YouTube channel naman. So, gagawa tayo ng Q&A vlog. Mga ilang questions lang naman to. And I know, familiar na kayo sa mga tanong na to. So, sa mga first-time job seekers natin, hello po. Ayan, good luck and welcome, Double Doshly, sa ating YouTube channel. Simulan na natin ang ating Q&A vlog. Okay, our first question. Simulan natin agad-agad dito. Ayan. Worth it po ba even you start sa seasonal job? Okay. Most of you guys will be receiving an offer kung saan kayo ay mag-work isang company for summer season only. Seasonal job yun. Worth it ba siya, Brian, na mag-seasonal worker ako? Kung galing ako ng Middle East, okay? Galing ako ng Pilipinas, okay? So, case-to-case basis siya, guys. Paano ko siya nasasabing worth it? Okay. Worth it siya, guys, kasi depende nga sa magiging sitwasyon ninyo. Sabi ko nga, hindi lahat ng seasonal job dito ay seasonal lang. Maiba ay na-absorb, may iba is na-absorb kahit walang trabaho ng winter pero may sahod. Kasi nga, in-absorb na kayo ng employer ninyo. Gusto kayo i-keep ng inyong mga employer. May mga times siguro na hindi siya magiging worth it, lalo na kung kayo ay galing ng Middle East, kung kayo ay nasa abroad na, tapos meron kayong permanent job dyan sa Middle East, pinagpalit nyo ang seasonal job dito sa Croatia na may mas mababang sahod. Doon pa lang guys, syempre, somehow, mapakabuntong hininga kayo. Oo, kasi nga, talagang magtitake talaga kayo ng risk guys kapag pumunta kayo dito. Lagi naman tayong ganun. Hindi natin malalaman ang resulta hanggat hindi natin susubukan. But, doon sa pagtitig natin ng risk, syempre, sinasamahan natin yan na matinding pag-iisip. Pag-iisipan talaga natin kung talagang ipupush natin. Maraming ako mga nare-receive na message na babalik ng Middle East. Ayan, hindi pinalad dito sa Croatia, ang kanilang journey. Pero marami rin naman ako kakilala ako na, example ko sa sarili ko na nag-take ako ng risk pero naayos ang sitwasyon. So sabi ko nga, nasa tao, nasa case kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon, kung ano yung magiging reaction ninyo kung for you ba is worth it or hindi. But ako, like ko sasabi, yes, worth it. Lalo na kung kayo talaga yung tipo ng taong ipinaplano ninyo, yung mga gagawin ninyo, and kung kayo ay naniniwala sa inyong sariling kakayahan na kaya ninyo. Kasi nasa sarili kasi natin yan kung paano mo isusurvive yung isang season na makakahanap ka ng panibagong trabaho. Sabi ko nga, you have your agency, but do not rely most of the time to your agency. Kayo, kung mayroong plano sa inyong agency,
magplano din kayo on your own. Kasi what if nag-offer sa inyo ng trabaho ang agency, hindi nyo nagustuhan, at least you have your plan B na itong company ang papasukan mo. You just have to remind them na, okay, wag na lang po. Ako na lang po ang hahanap ng trabaho ko. Diba? At least between you and your agency, merong agreement na naganap na, okay, sige. So, ikaw nang bahala. Ganan-ganan. At least, aware agency mo. Pangalawa sa sahod. Sabi ko nga, galing ng Middle East, may malaking sahod ka na. Tapos pagpunta mo dito, ang piniramahan mo is mas mababa. So, it's up to you if you will accept it. But then again, hindi lahat. Guys, hindi naman lahat na pagpumunta ka dito is sobrang baba naman ang sahod mo. Hindi naman sobrang baba ang sahod dito, guys. Yun nga lang, siguro, mababa ang sahod natin, pero kung kayo ba talaga yung tipong tao na willing kayo magtiis, paniwala kayo, talagang makikita nyo yung tamang trabaho sa inyo, masasanay kayo, at the same time, kung talagang iniwan nyo na yung naging buhay ninyo before, kung titigilan ninyo, kung mag-i-stop kayo ng pagko-compare doon sa naging buhay ninyo before sa Middle East, believe me, ma-appreciate ninyo yung ganda ng bansaang ito. Believe me, guys. Kung kayo ay galing ng Pilipinas, worth it. Yes. Kasi, sabihin natin seasonal tayo dito, pero mahirap hanapin yung sahod dito sa Europe, sa Croatia, sa Pilipinas. Aminin natin yan, diba? Anda kayo na nagkasabi, ang mahal ng mga bilihin sa Pilipinas, mahal din po ang bilihin dito. Pero yun, sabi ko nga, hindi ganun kadali hanapin yung ganung klaseng sweldo sa Pilipinas sa kung ano magiging sahod mo dito sa Croatia. Okay? So yun lang sa akin, guys. I hope before kayo pumunta dito is buo yung loob nyo. Talagang mentally you are ready doon sa mga changes na mangyayari sa buhay mo. Kasi the moment na hindi ka prepared, the moment na hindi mo ina-accept yung changes talaga, hindi ka talaga makukontento. Hahanapan mo talaga ng mali. And nakakalungkot din talaga na hindi man gustuhin talaga ng mga kabayan, pero may mga scenarios talaga na hindi talaga napupunta sa maayos na employer. Aminin natin yan. Walang perfecto employer, guys. Kahit saan tayo pumunta is meron talaga. Pero yun nga, since hindi nga maganda yung naging experience sila dito, they decided to move back doon sa pinanggalingan nila. And hindi naman mali rin yun, guys. It's up to you. Sabi ko, mabuhay yun naman yan. I wish you all the best. I wish you, health pa rin talaga. And I hope, hindi man sa Croatia, magkita tayo. Mag-cruise yung landas natin, di ba? At least na-experience nyo makapag-work sa Croatia. And siguro, yun nga, sabi ko nga, siguro hindi for you ang Croatia. Kung hindi ka man makapag-work dito, makapag-travel ka na lang. No? So, good luck, guys, sa mga, kung ano may magiging plano ninyo. Good luck, ha? Okay, ang haba na sinabi ko. Next question tayo. Hello po, may idea po ba kayo kung magkano po ang sahod ng sales retail store attendant po siya? Lagi ko sinasabi, guys, depende sa offer sa inyo. Basta, ang lagi nyo itatak is 840 euros before tax ang basic minimum wage ni Croatia this year. Okay? Before tax. So, may kaltas pa yan. You will see on your contract yung mga deductions kapag nakita ninyo kung magkano yung gross ninyo. So, merong sumasahod ng 840 euros net. So, meaning, ang gross mo yan, maybe nasa 1,000 euros. So, kung ang yung basic minimum wage, kung ang offer talaga sa inyo is 840 euros before tax, kung magagaling ka ng Middle East, ayan, diyan ko papasok yung pag-isipan nyo ng mabuti. Okay, mataas ang cost of living dito, and 20 to 25% siguro ng sahod natin ay napupunta sa tax. Okay? Next question. Sir Bri, ano po ba trabaho ng kitchen helper? Dito rin ako sa Qatar, gusto ko po mag-cross country. Okay. Ang kadalasan trabaho ng kitchen helper, guys, majority ng mga kakilala kong kitchen helper ang position sa Dubrovnik ay dishwasher. Yes. Okay. But, guys, huwag niyong inaano. Ang laki ng sahod ng mga yan. Malaki ang sahod ng mga dishwasher natin. Kaya ako'y hanga talaga. Last time experience ko, mas malaki ang sahod ng
dishwasher kasi sa akin na assistant waiter. O, na-experience ko yan. Pero syempre, okay lang naman sa akin kasi deserve naman ng kabayan ang mataas na sweldo kasi pagod na pagod din si kabayan. No? So, yun yung kadalasan. Number 2, ayan, yung kayo yung taga-mise en place, taga-prepare na mga gagamitin sa kitchen, ay mga ganyan, mga gulay, taga-receive kayo ng mga supply, mga ganon. So, yon ang kadalasang trabaho ng kitchen helper dito. Okay? Next, Sir Brian, may McDonald's ba dyan sa Croatia? Yes po. Ang alam ko meron sa Split, Zagreb. So, hindi ko na sure sa iba. But nakakatuwa kasi guys, diba? Nakakatuwa. Magkakaroon na tayo ng service crew sa McDo dito sa Croatia. No, nakakatuwa talaga. And best of luck po sa mga mag-a-apply. Siguro ito ay mga for Premier Global Agency. Ayan, good luck sa mga ma-interview this month and this coming October for employers interview. Galingan nyo guys ha. Tayo nawa ay makita-kita sa McDonald's. At pa-burger naman kayo dyan. Good luck sa inyo. Next question. Hello po, new subscriber po here. Salamat po mi. My father is qualified for the position of baker after his initial interview kasi he has almost 2 decades of work experience as baker or cake decorator. May initial interview siya with the employer next week. Malaki po ba ang chance niya na makuha based from his years of work experience? Ito guys, yung sinasabi ko na if you are really desperate to apply, even nag-exit kayo doon sa age limit na requirement ng mga agency, walang imposible. Ito yung halimbawa na wag tayo magbe-base sa age limit. Feel ko siguro ito nasa more than 40 na siguro si tatay, no? Pero if you have enough experience, yes, malaki yung chance na kayo ay matanggap. Meron dito 53 years old, chef, galing Pilipinas, nakuha pa, di ba? Kasi ang experience niya, nag-chef siya sa barko, nag-chef sa hotel, di ba? So sabi ko nga, part ng pagiging aplikante natin ang mapagod sa pag-apply. Pero hindi part ng pagiging aplikante natin ang sumuko sa pag-apply. Apply lang kayo ng apply. Kung talagang gusto nyo makapunta dito, walang mawawala. Apply lang kayo ng apply. Okay? Next. Watching from Doha, sir. Waiting sa JO. Sana makapasa po. Kailangan na po ba kumuha ng police clearance? Yes. Even before kayo mag-apply, kung kayo ay may plano mag-Croatia, mag-apply sa mga agencies, number 1 requirement ng NBI apostille or police clearance kung nasa ang bansa kayo. Ngayon, kung kayo ay nasa Middle East, kumuha kayo ng police clearance. Pagkakuha niyo ng police clearance, ipa-stamp niyo sa MOFA, Ministry of Foreign Affairs. Kailangan yan, stamping. Pangalawa, ipa-stamp niyo sa Croatian Embassy. Yan yung dalawang stamping na kailangan ninyo kung kayo ay nasa Middle East at kukuha kayo ng police clearance. Okay? MOFA and Embassy of Croatia. Okay, good luck po. Next natin, may pay pa rin ba kapag unexpected ang walang pasok? Yes. May bayad pa rin po. Like for example, kayo ay nag-work sa mga restaurants and maulan, like outdoor yung restaurant ninyo. Hindi kayo pinapasok. Bayad, yon. But may mga possibilities, like for example, hindi kayo pinapasok, that will be your rest day. So like for example, in this week, Tuesday, hindi kayo pinapasok kasi maulan. Then supposed to be Thursday ang day off mo. Yung day off mo ng Thursday, pwede nang i-cancel yun. Kasi nga, yung Tuesday na to is bayad, so yun na lang yung day off mo. Or, pwede siyang i-move. Basta mababawasan yung day off. Marang mga ganon. Lahat dito guys is pantay-pantay. Walang lamangan dito. Pero bayad yun. Okay? Next natin. May height requirements po ba? Yung mga 4'11 na may work experience, pwede ba sa Croatia? Wala pong height requirements as far as I know kung kayo ay mag-a-apply pa Croatia. Yes. Pero may nabasa ako sa comment ko sa live sa TikTok, may weight limit na raw. May weight requirements na raw. Nakakaloka. Oo. Pero sa height requirements, wala po. Okay? Next natin. Good day, idol. Sasabihin ba ng employer kung ma-extend ang contract? Yes. Actually, ang sasabihin muna niyan, anong plano mo? Anong plano mo? Pa sa winter, may malilipatan ka na ba? Ganyan-ganyan. Pero,
Be right after matapos ng season, i-inform kayo ng mga employers ninyo kung kayo ba is extend or hindi. Okay? Again, guys, like sasabi, basta galingan nyo lang sa trabaho, iba? Hindi imposible na kayo ay i-absorb ng employer. Galingan nyo lang. Ha? Good luck po sa inyong lahat. Last two. Okay. Ay, last three. Ano ba? Basta ganun. I have interview with your Asian employer this September. Premier Global Recruitment yung ina-applyan ko agency. Ask ko lang, may babayaran ba and how much? Okay. Ang kadalasang placement fee natin, good luck pala first of all, ma'am. Good luck sa interview mo this September. Usually, ang mga placement fee sa Pilipinas is kung magkano po ang offer sa inyo. Kung hindi man ganun, usually pumapatak ang mga placement fee ng 50 to 60K. So, may 80,000, ganun. So, depende po talaga. Pero karamihan po talaga is 1 month salary equivalent ang inyong magiging placement fee. Okay? Good luck po sa interview nyo. Okay, last two. Ito na talaga. Hi, kapag po di na workers sa Qatar, need pa po pa ipa-renew ang ID. So, okay, let's say kayo ay nasa Qatar pa, pero kayo ay resign. Expired ng ID ninyo. Kailangan nyo po ng valid ID. Kailangan po kayo po nasa Middle East, guys. Kailangan po valid ang inyong ID hanggat sa lumabas ng visa ninyo pa Croatia. Yes. Kung kayo ay balak mag-apply pa Croatia, ilaan ninyo na valid ang inyong ID at least 6 to 8 months. Okay? No, doon kayo mag-apply pa Croatia. Yung mismong valid pa siya ng at least siguro a year. Gano'n, para sure na sure talaga. Pero huwag kayo mag-apply, guys, na ang validity na lang ng ID ninyo sa Middle East ay nasa 3 months, 4 months. Wag. Magpa-renew muna kayo. Okay? And last two. Gulo! Sir, seasonal din po ba ang merchandiser at may i-recommend po ba kayo agency? Sana po mapansin. Salamat. So, huwag na tayo lumayo, guys. Ang daming ino-open na position si Premier Global. Nasa screen ninyo ang kanilang mga details. Don't miss this chance. Magkakaroon sila ng job fair sa SM Mega Mall this coming September 18 or 19 yata. Tama ba? 17 or 18. Basta ganun. Check nyo ang kanilang Facebook page, Premier Global Recruitment. Huwag ka tayo lumayo. I-take natin yung opportunity na makapag-apply kayo dito sa mass hiring na to. Okay, kasi sayang yung opportunity eh. Okay, so, ayun. Ang merchandiser po, actually hindi uso ang term na merchandiser dito sa Croatia. Salesman, ayun, salesman talaga or store attendant yung kalimitang ginagamit ng mga employers dito. So, hindi masyadong gamit na gamit yung term na merchandiser. Okay? Pero, ayun, huwag ka tayo lumayo. Premier Global Recruitment. Okay. Last question. I like the way you motivate newbies for those who manifesting to be there. Hoping to see you soon, Idol. Hindi naman to question. Pero ay sinama ko siya to give you some piece of advice. Marami sa inyo nakakabasa na hindi maganda yung bansa, hindi maganda ang Croatia. Marami sa inyo nakakabasa na napakalit ang sahod dito. Totoo naman, guys. Hindi napakalit. Maliit yung sahod. Hindi man ganun kalaki yan if you will compare sa other part of Shenzhen. At sabi ko nga, kung kayo ba yung tipo ng taong nakakapagtiis muna sa una, believe me, makikita nyo yung mga marirealize nyo na ang daming opportunities sa atin dito sa Croatia. We always have to find it naman eh. Hindi naman trabaho o lalapit sa atin, di ba? Hanapin natin. At the same time, yung like mo sasabi, i-adapt nyo lang yung changes sa buhay ninyo. Huwag tayo magmadali na tayo ay nandito kaagad kapag tayo pumunta ng Croatia. Huwag tayo masilaw sa ibang nababasa ninyo na gano'ng kalaki yung sahod. Huwag tayo mainggit. Gawin natin yung trabaho natin dito. Mag-enjoy lang tayo. Napakaganda ng Croatia, guys. Ang dami nyo pwedeng puntahan dito na magagandang lugar. And sabi ko nga, hopefully ma-explore ko dito buong Croatia. Kasi Dubrovnik is one of the most promising tourist destination talaga dito sa Croatia. And I am so lucky and grateful na dito ako nagwo-work. Pero syempre, sabi ko nga, gusto ko yung makapunta na ibang part ng Croatia. Yun lang.
let's celebrate the small wins, sabi nga natin, di ba? And tis-tis lang, makakaipon din tayo, makakaraos din tayo, at the same time, lagi tayo magdasal. Kasi yan talaga ang number one weapon natin para tayo ay magtagumpay sa kung ano mang ginagawa natin sa ating buhay. Hindi man ganun kadali ang trabaho dito, guys. Pero sabi ko nga, kapag talaga nasanay kayo, and kapag natapos nyo yung one season, believe me, nakakaiyak. Ang sarap sa feeling na natapos mo yung ganong klaseng season na bugbugan, diba? Minsan nga wala tayong day off kasi peak season, diba? Pero you will definitely enjoy Croatia. Yun nga, sana nga, sa mga hindi man talaga pinalad, diba? Ay, sayang. Diba? Sana naghanap pa rin sila ng bago, baka, diba? Sa second try, meron na, diba? Yun lang. Tayong kaibigan lang, mag-enjoy lang tayo sa ginagawa natin. Makikita natin, mahanap natin yung mga gusto natin na hindi natin ina-expect na nasa harapan na pala natin. Oo, totoo yun. So, yun lang guys. Good luck po sa inyong mga future applications. I hope nagkaroon ulit kayo ng panibagong idea sa vlog na to, kung ulit pa yung tanong natin. But don't worry, this week nga sabi ko nga ako ay pang umaga, hopefully, pipilitin ko po talaga magpunta na ng Old Town, ng aking mga nakalinya. Ayan, mag-share tayo ng mga experience ng ating mga kapwa Pinoy para syempre sa ating mga first-time viewers na baka may same job experience. Ayan, mabigyan kayo ng mga payo ng ating mga kababayan na pumunta or paano yung buhay dito sa Croatia. So, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang po. Malay nyo, yun ang ating maging next content. And reply ko kayo through comment dito sa YouTube. Pasensya na kayo kung hindi ako medyo nakakapag-reply sa Messenger. Guys, again, please, sabog na sabog po talaga ang Messenger ko. Even yung aking talagang Facebook account. Kahit mga pamilya ko, hindi ko na ma-replyan. Oo. So, thank you so much, guys. Good luck sa inyong mga future applications. Good luck sa mga may upcoming interview. Galingan nyo. And let's hope na mag-meet tayo lahat dito sa Croatia. So, see you guys on my next vlog. Ciao! Anong magagawa? Laging